A blessed morning, everyone. No matter what culture or tradition we have, no matter where we are, there is one thing that we all have in common. We worship the same God. Now let us give our best praise and worship to Him, for He is worthy and there is no one like Him. Hallelujah! Every tribe will see your glory. Every nation bow before you.
open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you.
magnified, O God. We worship you for you are worthy, Lord God. You are matchless. Wala po makakatulad sa inyo, Panginoon. There is no one like you, O God. E sa inyo nga lang po namin ibibigay ang mataas na purit pagsamba at pasasalamat. Hallelujah! Praise the Lord. So magandang umaga po sa inyong lahat. So minsan, muli ko pong iparating sa bawat isa sa inyo na nandito po sa loob ng simbahan at maging sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po ng live streaming na ito, ang taus-puso ko pong pangumusta sa bawat isa. So I do believe that every one of us are under the grace and the protection of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Hello. Praise the Lord. Hallelujah. So I'm on the third part of the series of preachings about God's character and attributes. This morning, so let me speak about God's trustworthiness. So is God trustworthy? Can we trust God? So when we are threatened by family problems, by financial difficulties, even rebellious teens, so when our business is in danger or our health is in peril, can we trust God? Or you are tempted to rely on your own resources, on conventional wisdom, or on the advice of those people who are out of God, meaning yung mga tao po na hindi mananampalataya. Can we trust God? So do you believe that God will work out the problems in your life for His glory? Can we trust that our God is able to do exceedingly abundantly more than what we can ask or imagine? Can we believe that our God will work out the things that He said on His Word on our behalf? So ito po yung mga katanungan na pipilitin po nating sagutin as we study His Word this morning, most especially as we go to the familiar Scripture. At ito po ang ating patuloy na pagninilay-nilayan, atin pong iintindihin upang tunay nga makakuha po tayo ng kasagutan po dun sa ating mga katanungan. Brothers and sisters, the message of the Lord this morning is entitled, Who Do You Trust? And our text is taken from the book of Isaiah, chapter 7, verses 1 to 14, and verse 17. So tayo po'y tumayo para sa ating pong pagbasa ng salita ng Diyos. When Ahaz, son of Jotham, the son of Uzziah, was king of Judah, King Rezin of Aram and Pekah of Remaliah, king of Israel, marched up to fight against Jerusalem, but they could not overpower it. Now the house of David was told, Aram has allied itself with Ephraim. So the hearts of Ahaz and his people were shaken, as the trees of the forest are shaken by the wind. Then the Lord said to Isaiah, Go out, you and your son Shear-Jashub, to meet Ahaz at the end of the aqueduct of the upper pool
on the road to the launderer's field. Say to him, be careful, keep calm, and don't be afraid. Do not lose heart because of these two smoldering stubs of firewood, because of the fierce anger of Rezin and Aram, and of the son of Remaliah. Aram, Ephraim, and Remaliah's son have plotted your ruin, saying, let us invade Judah. Let us tear it apart and divide it among ourselves, and make the son of Tabeel king over it. Yet this is what the sovereign Lord says. It will not take place. It will not happen. For the head of Aram is Damascus, and the head of Damascus is only Rezin. Within 65 years, Ephraim will be too shattered to be a people. The head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is only Remaliah's son. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Again, the Lord spoke to Ahaz, ask the Lord your God for a sign, whether in the deepest depths or in the highest heights. But Ahaz said, I will not ask. I will not put the Lord to the test. Then Isaiah said, hear now, you house of David. Is it not enough to try the patience of humans? Will you try the patience of my God also? Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. And verse 17, the Lord will bring on you and on your people and on the house of your father a time unlike any since Ephraim broke away from Judah. He will bring the king of Assyria. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Yes, my God. Hallelujah. Pinupuri ka namin at sinasamba, dinadakila sa umagang ito, na minsan pa'y pinagkaloob mo nga po sa bawat isa sa amin. Father, bless your word this morning. Our prayer is the presence of the Holy Spirit will be upon us. He will open our eyes, our spiritual ears, upang sa ganun nga po, tunay na matanggap namin ang iyong kapahayagan. And Father God, apart from you, I can do nothing. So it's my prayer that you will anoint me as I deliver your word. Salamat po in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Praise God. So, pag-aaralan nga po natin ang salita ng Diyos at tunay na makakuha po tayo ng kasagutan do sa ating pong mga katanungan po kanina. So let's start from verse 1. Sabi po sa verse 1, when Ahaz, son of Jotham, the son of Uzziah, was king of Judah, King Rezin of Aram and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, marched up to fight against Jerusalem, but they could not overpower it. Amen. So makikita po natin dito sa verse 1, maliwanag po na sinasabi diyan na ang Jerusalem po na capital po ng Judah, ito po ay nilusob ng magkasanib na puwersa ng dalawang bansa. At ito po ay bansa ng Aram at ng Israel. The time po, ang Judah ay pinaghaharian po ni King Ahaz. Hello, hindi po snake ha, Ahaz. So pinaghaharian po ito ni King Ahaz. At makikita rin po natin sa verse 1 na yan, na although dalawang magkasanib na puwersa ang pilit na ginigiyera po ang Jerusalem, but, ang sabi po dyan, Jerusalem could not be overpowered. Amen po? Hindi po natalo ang Jerusalem. Dalawang puwersa ang sumugod dito, but in spite of that,
hindi po natalo ang Israel. Okay, so we go to verse 2. Now the house of David was told, Aram has allied itself with Ephraim. So the hearts of Ahaz and his people were shaken as the trees of the forest are shaken by the wind. Sino nga po ba ang hindi matatakot? Especially kapag ang iyong lugar, ang iyong bansa ay nilusob hindi lang po ng isang puwersa, kundi magkasanib na puwersa ng dalawang bansa. Kaya nga po si King Ahaz, di ba? Sabi diyan hearts of Ahaz and his people were shaken. At ang buong sambayanan po ng Judah were shaken. At ang description nga po diyan they were like trees of the forest, shaken by the wind. O kung atin pong tatagalugin, kung tatagalugin po natin, as sila raw po ay nanginginig sa takot, na para bang mga puno sa kakahuyan na hinihipan po ng malakas na hangin. Kabadong-kabado si King Ahaz. Pero alam niyo po ba, ang dapat sanang gawin ni King Ahaz ay lumapit sa Panginoon. Pero never pong ginawa ni King Ahaz ang paglapit sa Panginoon. At kung atin nga pong babasahin yung buong panunungkulan po ni King Ahaz sa land of Judah, sa 2 Kings chapter 16, makikita po natin dyan na instead na lumapit po si King Ahaz sa ating Panginoon, ang ginawa niya po, pinag-utos niya, collect all the gold and the silver of the temple and bring them to the king of Assyria. Bakit niya po pinadadala doon sa king ng Assyria? Sapagkat siya po ay nakipag-agree sa king of Assyria na tulungan siya para isalba ang Jerusalem, ang land of Judah from the two invading forces. Of all the people, king of Assyria pa ang kanyang nilapitan. Kaaway na kaaway ng Jerusalem, kaaway na kaaway ng Diyos. Hello. Alam niyo po ba yung takot? Fear sometimes will force us to do rash decision. At yan po ang ginawa ni King Ahaz. Sabi nga po kanina, di ba? Fear can force us to make rash decision. When we are threatened by seemingly overwhelming odds, we tend to trust what we can see. We tend to trust what we can see. Bakit po? Kasi ang Panginoon po hindi po natin nakikita. And it is our comprehension. And to human comprehension, our God, since He is unseen, is very, very far away. Kaya the temptation then is to reach for what we can do ourselves. To which we can arrange for ourselves. So atin pong pinipilit na solve yung problema ayon po sa ating kakayahan. Hello mga kapatid. Para po bang ang ginawa ni King Ahaz ay katulad po, comparable to what Poland did during the Second World War. Alam niyo po ba kung ano ang ginawa ng Poland that time? Hello, sino po ang nabubuhay dyan noong Second World War? Ay, tumawa si nanay. Alam niyo po ba kung anong ginawa ng Poland that time? So, ang Poland po, in order that they can prevent their country, yung Poles po, yung mga tao ng Poland, in order that they can prevent their country from the invading forces of Hitler, the Nazi army. So ginawa po ng Poland, nakipag-usap po siya sa Soviet Union. Oy, Soviet Union, tulungan mo kami para hindi kami ma-invade ni Hitler. Praise the Lord. Hindi nga po sila na-invade.
That time. Pero after World War II, ano po ang nangyari? Hindi na po sila nilayasan ng Soviet Union. So until that time, Poland, all the Poles, became a threatened people. People always in fear. Naalaala ko rin po, nung ako ay bata pa, meron pong isang politiko doon sa aming pong bayan sa Batangas. Dahil di ba, pagka politiko ka, sa politika, wala raw kaibigan. Ngayon, kaibigan mo, pero mamaya pa lang, or bukas, makalawa, kaaway mo na yan. So, ang politiko po is always threatened, under threat. So, instead na sila po ay lalapit sa Panginoon, ano ang gagawin nila? Anong ginawa po ng politiko na yon? Nag-establish po siya ng kanyang private army. At binigyan niya po ng mga baril na high caliber yung kanyang private army. Nasa na ngayon ang kanyang pagtitiwala? Nasa private army? Doon sa malalakas na caliber na baril? Hindi na po sa ating Panginoon. And even po sa ating sitwasyon ngayon, we are under pandemic. Ang gobyerno po natin, di ba? Ano ang pinagtitiwalaan ng ating pong gobyerno? Ng ating mga opisyal sa gobyerno? Para tayo ay makakawala sa COVID-19. Ano po ang pinagtitiwalaan ng ating gobyerno? Hello? Vaccine! Mapa-Sinopharm pa yan, mapa-Covax pa yan, mapa-Pfizer pa yan, mapa-AstraZeneca pa yan. Basta sila ang pinagtitiwalaan ng ating gobyerno para ang bansang Pilipinas ay makaahon po sa COVID-19. Yes, brothers and sisters. Ang baksin po ay isa lang sa pagpapala ng ating Panginoon. But it doesn't mean po na at this time of pandemic, iseset aside na natin yung trust natin sa Panginoon. At ang trust natin ay ibibigay na lang natin kay Sinopharm, kay AstraZeneca, kay Moderna. Ba? Pag po nating iseset aside ang ating Diyos, the God who provides, the Jehovah Jireh. Dahil wala pong bagay na nabubuo at nagaganap sa mundong ito, na nagagawa sa mundong ito nang hindi po dahil sa ating Panginoon. And yet, yung giver po, the great giver, lagi na lang pong nasiset aside. Amen po. So if we let fear and doubt reign in ourselves when we are threatened by huge problems, ano po nangyayari? We rob God's plan to rescue us. Yan pong ginawa ni King Ahaz. Kung kaya nga po, hindi natin dapat pamarisan. Okay, let's continue. So before we continue. So, ito pong mga behavior na nabanggit ko, pagtitiwala sa ibang tao, sa mga politiko, sa vaccine na yan, and so on and so forth, that is contrary to what we shall believe. Sabi nga po ng Panginoon sa Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Sabi ni God, sa bawat isa sa atin, trust me. Wag yang baril, wag yang politiko, wag yang vaccines na yan. Ako ang inyong pagtiwalaan. Pero minsan nga po, tayo'y naliligaw. Amen. So we continue. Verse 3, sabi po sa verse 3, then the Lord said to Isaiah, go out, you and your sons Jeshub, to meet Ahaz at the end of the aqueduct of the upper pool, and on the road
on the road to the launderer's field. Amen. So makikita po natin sa verse 3 na to, na even itong si King Ahaz, hindi niya po iniintindi ang ating Panginoon. Hindi niya nga po naalaala si Lord sa harap ng kanyang problema. Pero si Lord, siya pa rin ang iniisip. Hello! Hindi ba encouragement sa bawat isa sa atin yan, mga kapatid? Na kahit sineset aside natin si Lord, yung welfare pa rin po natin ang nasa kanyang isipan. Kaya nga ang sabi sa verse 3, di ba? Inutusan niya si Isaiah, pati yung anak niya na si Shear-Jashub, para imit lang po si Ahaz on a designated place. At bakit gusto ni Lord na imit ni Isaiah si Ahaz? Dahil mayroon pong dalawang mensahe ang ating Panginoon para kay Ahaz. Dahil hindi nga po siya iniintindi ni Ahaz. And one of the first two messages sa verse 4, say to him, be careful, keep calm, and don't be afraid. Do not lose heart because of these two smoldering stubs of firewood, because of the fierce anger of Rezin and Aram, and of the son of Remaliah. Hello, first message po ni God kay Ahaz. Ang sabi niya, be careful, keep calm, and do not be afraid. Do not lose hope because of your two enemies. Hello, mga kapatid. Hindi na nga po iniintindi ni Ahaz ang ating Panginoon. Pero ang ating Panginoon, nagkikare pa rin siya kay Ahaz. Kung kaya nga siya ay may mensahe. At ang sabi niya, be careful, keep calm, don't be afraid. Do not be afraid. Familiar verse. Familiar sentence. Same word po na sinabi ng ating Panginoon kay, kanino po? Joshua. The time na si Joshua po ay inuutusan na ni Lord na tawirin ang Jordan River kasama po ang buong kabayanan ng Israel. Do not be afraid. Same message po ni God sa bawat isa sa atin. Kung tayo man po ay nahaharap sa problema, sabi ni God, do not be afraid, anak. Keep calm. Be careful. Mag-ingat ka, anak. Huwag kang matakot. Huwag kang mawalan ng loob. Lakas ng loob. Yan po ang sinasabi ni Lord sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hello! Kung ikaw man ay nandyan sa matinding dagok sa buhay, matinding bagyo sa buhay natin, sabi ni God, do not be afraid. Huwag kang matakot. Amen po. And, second message sa verse 7 po. Ito po ang sabi ni God. Yet this is what the sovereign Lord says. It will not take place. It will not happen. Ano po itong it na sinasabi dyan ni God kay Ahaz? Yung invasion po ng land of Judah, especially Jerusalem, ng dalawa pong magkasanib na puwersa. Sabi niya, yung invasion na yan will not take place. It will not happen. Minsan, di ba, sa buhay ng tao, hello, parang ang dami-dami pong problema. Pero minsan po, ang mahirap sa atin, hindi pa nga problema ang isang bagay, pero pinoproblema na po natin. Kaya most of our problems are self-made. Hindi pa nangyayari pero iniisip mo na, ay mamamatay ako.
Meron ka lang ubo, meron ka lang sipon, meron ka lang konting lagnat, ay, may COVID na ako. Pero wag ka. Hindi ang COVID, ordinaryong karamdaman lang yan. Kaya nga ang sabi ng God, COVID will not take place in your life. It will not happen because I am protecting you. Hello, yan po ang mensahe ni God sa atin. Huwag kang matakot sa kaaway. Para po bang, naalaala ko, that time kami po yung nasa Saudi Arabia. Silabi ko po, Sister Shirley, that time, siya po ay namamanahon doon sa aking pong panganay, si Adriel Joy. So galing po kami sa weekly consultation niya doon sa kanya pong OB-GYN sa isang hospital po sa Riyadh. So, natapos yon and we are now going back home. I was driving the car in one of the busiest roads in Riyadh po. Then when I look at the rear mirror, I saw a car. Grabe. Ang likod niya swerving in and out of the lane. At ang bilis pa. So ang ginawa ko po, I decided to go to the outer lane para makaiwas. But sad to say, hindi na po ako nakarating doon sa outer lane. At kami po ay nasalpok na nung rumaragas ang malaking kotse ng Saudi. At sa pagsalpok po namin dahil sa lakas ng impact, yung amin pong sasakyan, umikot-ikot doon sa busy road na yon. At huminto lang po yun nung maramdaman namin na kami ay sumalpok doon sa road barrier. At nung mahinto na po kami, yung amin pong car, kung kami pa ganun, yung amin pong car on the opposite direction. At alam niyo po ba, nung kami umiikot-ikot na, ginawa ko po, hinawakan ko ang kamay ni Sister Shirley at nabigkas ko na lang po, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hindi ko po alam kung ilang ulit ko pong binanggit yung word na in Jesus' name, habang kami po'y umiikot. At nung mag-stop na nga po kami, tiningnan ko si Sister Shirley, Lovey, kumusta ka na? Sabi niya, okay lang ako. At dumating na nga po yung mga tumulong, may dumating na police colonel doon, may dumating na doctor doon, at yung iba po siguro mga usyusera. But the good thing po, may police na dumating. Sabi niya, sige, dalin mo ang misis mo sa ospital. Huwag mo nang intindihin to. I was witness to the accident. Kasi po sa Saudi Arabia, huwag niyong aalisan ang inyong aksidente ron. At mababaligtad po ang kaso nyo. Ako ang binangga, posibleng kung hindi po ako nandun, sasabihin nila, ako ang bumangga doon sa Saudi. At sabi po ng doktor, okay, get your wife and we will bring you to the hospital. Muli po kami dinala doon sa hospital na amin pong pinanggalingan, Gosi Hospital. At alam niyo po ba, nung silabi ko ay nakaupo na doon po sa kanyang, sa wheelchair po, tumulo po yung luha ko. At sabi ko, Lord, thank you for the second life. At silabi ko po ay nag-undergo ng overnight testing, tinest yung baby, tinest lahat ng kanyang katawan. And praise the Lord po. Everything is all right. Wala man lang po kaming kagalos-galos. Kaya nga sabi ni Lord, that invasion will not take place. Your protection will be there. The invasion will not happen. Although, nangyari pong umikot-ikot kami, pero tingnan niyo po naman kung paano kami hinawakan ni God habang kami umiikot-ikot with that word, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord po. Okay, so let's continue. Verse 9, ang sabi po dyan, ni God,
mensahe po ni God kay King Ahaz. No, we can say it's a warning already. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Hello mga kapatid. Kung hindi natin panghahawakan ang ating pananampalataya, di na po tayo makatatayo pa. Baka sa ating pong pagkakadapa, nakagulapay na lamang po tayo. Because hindi natin ginagamit ang ating faith. Ang ating tiwala sa Panginoon. Yan po ang mensahe ni God kay Ahaz. Same message po na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Kung kayo man po ay nandun sa matinding karamdaman sa inyong buhay, panghawakan niyo yung pananampalataya. Panghawakan mo ang salita ng Panginoon that with the stripes of Jesus, we are healed. At kung ano man pong kalooban ni God, if God will let you stay long pa, at hindi ka pa niya, praise the Lord. At kung ikaw man po ay manampalataya ka, hindi man save ang iyong physical body, but your spirit is saved. Yan po ang importante sa bawat isa sa atin. Na kapag tayo po ay kinuha na ni God, doon po tayo pupunta sa kalangitan. Amen po. So let's continue. Verses 10 to 12. Sabi po dyan, again the Lord spoke to Ahaz, ask the Lord your God for a sign, whether in the deepest depths or in the highest heights. But Ahaz said, I will not ask, I will not put the Lord to the test. Hello, bakit po ito ginawa ng ating Panginoon? Kasi kitang-kita niya na hanggang sa kanyang dalawang mensahe after ng kanyang 2 messages kay Ahaz, assurance of protection from the Lord to Ahaz, at winarningan pa siya. Hello, andun pa rin ang doubt ni Ahaz, hindi pa rin siya naniniwala sa sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga sabi diyan, ask for a sign. Ano ba tong sign pong ito? Hello mga kapatid. Okay, so let's continue. Verse 13, then Isaiah said, hear now, you house of David, is it not enough to try the patience of humans? Will you try the patience of my God also? Pikang-pika na po si Isaiah sa katigasan ng ulo ni King Ahaz. Kaya nga sabi niya, hear now, you house of David. Hindi na niya idinirekta ang kanyang sasabihin ito kay King Ahaz. No longer to King Ahaz anymore. He directed this statement to the house of David, sa mga susunod pang maghahari sa land of Judah. Is it not enough to try the patience of humans? Pati ba pasensya ng Panginoon ay iyong susubukin? Ano po ang answer ni Ahaz? Ang sabi po ni Ahaz, ang tanong po sa kanya, will you try the patience of my God also? At balikan po natin yung verse 12. Ang sabi po doon ni King Ahaz, but Ahaz said, I will not ask, I will not put the Lord to the test. Di ba ang request po ng Panginoon, ask for a sign. Anak, humingi ka ng sign. Pero sabi ni Ahaz, hindi ako hingi. I will not put the Lord to the test. Tama, hindi naman po dapat nating ilagay ang pangalan ni Lord to the test, di ba?
tamang answer. But in this case, ito po ay cover up lang po ni Ahaz sa kanyang di pananampalataya, di pagtitiwala sa ating Panginoon. Had Ahaz done this, most probably po, ito ang magbabalik sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Ito po ang magpapatunay sa kanya that our God is a trustworthy God na dapat natin pong pagtiwalaan. Pero sabi niya, no, I will not ask. Kaya nga po sa verse 13, yung binasa po natin kanina, napika na po si Isaiah. At ang sabi niya, eto, di ba? Will you try the patience of my God also? At pagkasabi po ni Isaiah nitong verse 13 na ito, sa verse 14 po, siya ay nag-prophesy na. Ito ang prophecy, therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Okay, balik tayo sa question po natin kanina. Is God a trustworthy God? Hello? The answer is yes. How can we know that our God is trustworthy? Sa pamamagitan po ng verse na yan. Ibibigay niya ang lahat-lahat sa atin para lang po sa ating kaligtasan. So Isaiah made this prophecy. After 700 years later, natupad nga po ang prophecy ni Isaiah. So, Joseph, the man destined to be the husband of Mary, siya po'y natakot. Bakit siya natakot? Siya'y natakot dahil nalaman niya na ang kanyang pakakasalang babae ay buntis na. At yung takot na yon, ganto, ano ang sasabihin sa akin ng mga tao? Nasa na ang reputasyon ko? Nasa na ang aking dignidad? Pa? Bakit itong aking pinakamamahal na babae can be so unfaithful na merong baby sa kanyang tiyan galing sa ibang lalaki? Yun po yung takot ni Joseph sa kanyang sarili. Fear. Same thing with Ahaz. Fear. But you know, brothers and sisters, ano po ang pinili ni Joseph? Hello? Ang pinili po ni Joseph ay magtiwala sa sinabi ng angel of the Lord sa kanya. Matthew 1:20-21. Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. At yun nga pong pagtitiwala ni Joseph sa sinabi ng ating Panginoon, yun po ang sinabi ni Matthew, na fulfillment of Isaiah's prophecy about the coming Emmanuel. At ito na nga po sa Matthew 1:20-21. Joseph decided to trust God. Yun naman po ang dapat natin gawin. Hello mga kapatid. Hindi po tayo dapat mananampalataya sa iba. Sa Panginoon lamang po. Unlike King Ahaz, na hindi po naniwala sa ating Panginoon.
ang tanong, anong nangyari kay King Ahaz? Amen po, sa verse 17. The Lord, sabi ni God sa kanya, the Lord will bring on you and on your people and on the house of your father a time unlike any since Ephraim broke away from Judah. That time po, humiwalay po ang bansang Israel po, dati isa lang, was divided into two. Israel po and Judah. At ang sabi nga po ni Lord kay King Ahaz, darating sa iyong lupain ang panahon na hindi pa nangyari sa Judah since Judah broke away from Israel, or the other way around. At iaalaw po ni God na itong si King of Assyria will be able to invade Jerusalem and the whole land of Judah. At ano po ang mangyayari sa mga tao? Kapaitan. Ano po ang mangyayari sa kanila? They will be killed. Magkakaroon ng tagutom. Mawawala po ang freedom sa bawat isa sa kanila. Sabi ni Lord, a time unlike any since Ephraim broke away from Judah. Therefore, kung di po tayo magtitiwala sa ating Panginoon, ano po ang kapalit nun? Kaparusahan. Amen po. Going back to the title of the message, who do you trust, brothers and sisters? Man or God? Kayo na lang po ang makasasagot sa katanungang ito. But if I were you, I will choose to trust God instead of men, so that the blessings of the Lord will be upon you, will be upon all of us. Amen po. So praise the Lord. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Let us pray. Father, salamat sa iyong mensahe sa umagang ito. Tunay nga, God, na minsan kami dumaraan sa mga problema, dumaraan po sa mga pagsubok, difficulties, hardships in life, that we do not know if you are still there on our side, my God, looking at us. Pero dito po sa aming pinag-aralan, kahit ikaw ay aming sineset aside, ang mga mata mo, Lord, ay nakatingin sa amin. Nalalaman mo ang aming pinagdadaanan, nalalaman mo ang aming problema. Kinakausap mo kami, pero tunay hindi ka namin binibigyan man lang ng importansya. Hindi po namin binibigyan halaga ang iyong mensahe. God, tulungan mo kami na kami manampalataya, magtiwala sa iyo, my God. Same thing na nangyari po kay Joseph. Pinili ka niya, naniwala siya, nanampalataya siya sa iyo. And never, God, nagagawin namin ang ginawa ni King Ahaz. Dahil tunay nga, nakahirapan, parusa ang maghihintay po sa bawat isa. Father, thank you once again, and we bring back to you the praises, the adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 God bless you sa muli po nating pagkikita. Marami pong salamat.